Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kami po ang Office of the Provincial Accountant, ang naatasang manguna sa pagtataas ng watawat ngayong umagang ito. Binabati po namin ng magandang umaga ang ating ina na lalawigan, Governor Dr. Helen Tan, Vice Governor 3rd Alcala, members of Sangguniang Panlalawigan, ang ating pong Provincial Administrator, P.A. Manny Botardo, sa lahat po ng department heads, at sa kapwa ko manggagawa, magandang umaga po. Sisimulan po natin ang ating programa sa pamamagitan ng isang panalangin na pamumunuan ni Ms. Gladys Otieco sa bayang pag-awit ng lupang hinirang at lalawigan ng Quezon, panunumpa sa katapatan sa watawat ni Mr. Gabriel Olivier Enverga, pagbigkas ng panatang makabayan ni Mr. Mark Angelo de Inla, panunumpa ng lingkod bayan ni Mr. John Alfred Hiron, Vision, Ms. Glory Jamil Abesamis, Mission, Ms. Elaine Isabel Medina. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitanghilik at damhin ang presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, naririto muli kaming lahat, nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po sa patuloy na biyaya ng buhay at iyong paggabay. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala at kahinaan. Panginoon, nawa po ay bigyan niyo po kami ng kalakasan at karunungan upang magampanan namin ang aming tungkulin sa aming kapwa at sa aming bayan ng naaayon sa kagustuhan mo. Haplusin mo po ang aming mga puso upang manatili sa amin ang pagpapatawad at pagtulong sa anumang pagkakataon. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang sakuna o karamdaman at patuloy na umunlad ang aming bayan. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Pagbalangkas ng mga alituntunin sa ikaulad ng ating pinakamamahal na lalawigan. Buong lakas akong naniniwala sa aking sarili na kaya kong magtagumpay. Naninindigan kami sa pagbuo at pagtayo na matibay at magagandang gusali at lansangan.
Nabubuhay ako para tuparin ang pangarap ng lahat. Pagmamahal namin sa kalikasan at katutubong kaalaman ay mahalaga para sa ating lahat at pangmatagalan na kaunlaran at mas progresibong pamayanan. Buong puso akong nabubuhay para sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Taas po ang ating kanang kamay. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Sabay-sabay po natin itaas ang ating kanakampay para sa Panatang Makabayan. Panatang Makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi. Kinukupkop ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal. Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng aking tanggapan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayang naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap at pagsisikap sa bansang Pilipinas. Panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang itinagkaloob ng mamamayan. O ng may malsakit, katapatan at kahusayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at isisiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikaing matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasiyahan nawa ko ng may kapal. Vision of the Provincial Government of Quezon. A progressive and healthy Quezon Province as the prime agritourism destination in the region by 2030, as listed by reliable and inclusive services, competent leadership, and empowered citizens. Sa Tagalog, isang maunlad at malusog na lalawigan ng Quezon bilang nangungunang destinasyong pang-agriturismo sa rehiyon sa taong 2030
na inangat ng maaasahang serbisyo, mahusay na pamunuan at makapangyarihang mamamayan. Mission of the Provincial Government of Quezon. Quezon Province shall maximize its full potential to be the prime agritourism destination in the region through a sustainable, investment-friendly environment, optimized utilization of resources, provision of infrastructure and support services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socioeconomic development by providing accessible and quality healthcare services and education, enhancing agriculture and fisheries production, intensifying livelihood opportunities and job generation, building better and more infrastructures, ensuring a well-balanced nature and a competitive tourism industry, and advocating people's participation to the observance of good governance. Again, good morning po sa ating lahat. Ngayon po ay pakinggan natin ang mensahe at pag-uulat ng aming napakasipag at kasalukuyang acting provincial accountant, Miss Mary Grace Gordula. Hello, good morning. Na-pressure ako dun sa mga very good naman kayo. Una po syempre, sa ating pong pinakamamahal na Governor, Governor Dr. Angelina Tan, sa ating pong Vice Governor, Vice Third Alcala, sa lahat po ng bumubuo ng Sangguniang Panglalawigan, Bukal Ola, Bukal Jerry, Bukal Jaden, Bukal Benet, sa ating pong Provincial Administrator, PA Manny Botardo, sa lahat po ng Executive Assistants, Department Heads, Assistant Department Heads, at sa lahat po ng kapwa ko kapani, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So bago ko po namin umpisahan ang aming pag-uulat, pwede pong request lang, sa inyo pong kanan, pasabi naman po, masayang pag-ibig na umaga sa iyo. Yan. Sa kaliwa naman po, ay masayang pag-ibig na umaga sa iyo. Yan, okay. Okay, yan. Masaya tayong lahat. So, of course, ang aming pong ang tanggapan ng Panlalawigan Taga-Tuos ay meron pong dalawang main functions. Ito po ay ang pagpoproseso po. Isa po kami sa tanggapan na nagpoproseso po ng mga papel na kailangan po natin upang mabayaran ang mga goods and services na rendered po sa atin. Ikalawa naman po, syempre sa isang naming division, kami po ay nagpe-prepare ng financial statements and financial reports na maaari pong gamitin ng ating local chief executives at iba pang tanggapan upang gumawa po sila ng kanilang mga desisyon. At syempre kami din po ang gumagawa ng reports na kailangan po ng ating Commission and Audit at ang iba pang agencies. Upang matunghayan po ninyo at makilala pa pong mas mabuti ang aming tanggapan, panoorin po natin ang isang audiovisual presentation na inihanda po namin. Office of the Provincial Accountant. Ang Office of the Provincial Accountant sa pamumuno ni Ms. Mary Grace L. Gordula ay binubuo ng 3 dibisyon. Ang Records and Administrative Division na may 7 permanent employees, 7 casuals at 2 job order employees. Nariyan din ang Audit Division na binubuo ng 15 permanent employees, 19 casuals at 2 job order employees. At ang Reports Division na may 22 permanent employees, 16 casuals at 2 job order employees. Na may kabuuang 92 employees na mahusay na gumagampan sa tungkulin. Ang aming tanggapan ang namamahala at nagsisiyasat sa pananalapi sa pamahalaang panlalawigan batay sa mandato ng Republic Act 7160 or Local Government Code of 1991. Ang layunin ng Office of the Provincial Accountant ay makapagbigay ng pinakamahusay na kalidad ng mga serbisyong pananalapi sa aming mga pinaglilingkuran sa pamamagitan ng paggamit ng angkop na mga pamamaraan at pinakabagong teknolohiya sa pamamagitan ng mahusay, profesional at mapagpahalagang kawani na tumutugon sa mga pangangailangan ng iba't ibang stakeholder ng lalawigan. Narito ang mga gampaning matagumpay na naisagawa ng aming tanggapan para sa epektibong pagbibigay ng serbisyo sa bawat empleyado at mamamayang Quezonian. Tulad ng monitoring and analysis, financial statements and reports, remittances,
Records and Administrative Services na may kabuuang bilang na 39,788 average monthly output at 1,836 average daily output mula sa January to December 2023. Bukod sa mga accomplishments na nabanggit, nakapagsagawa rin ng iba't ibang aktibidad upang patuloy na mapabuti ang serbisyong inihahatid sa lalawigan ng Quezon. Ang Records and Administrative Division na pinamumunuan po ni Ms. Liza Rafa. Nasaan po yan? Forward po yan, if ever. Ang report sa division na pinamumunuan pa rin po ni Ms. Liza Rafa, kaagipay po si Ms. Etherlyn Ibon. Ang Audit Division na pinamumunuan po ni Ms. Cynthia Lubrica, kaagapay si Ms. Maylene Alcoreza and Ms. Roxanne Chavez. Ayan po. So, syempre, ang aming pong tanggapan na hindi magagawa ang lahat ng ito kung wala po ang tulong po ng iba't ibang tanggapan, ang Office of the Governor po, ang Administrator, ang PGS, at iba pa pong tanggapan. So, ngayon po, pasasalamat din po syempre sa aming pong kay Sir Jun Bay. Sir Jun Bay, nasa ka. Sir Jun Bay, kasi po, palakpahan po natin kasi po, siya po ang namuno po sa amin sa loob ng mahigit isang taong din naman po. So, part of the accomplishment po ay sa kanya pa rin po talaga yan. So, syempre po, special mention po, pasalamat din po sa isa pong Sir Jun Luvid. Thank you po sa pag-assist po sa presentation po namin. Thank you po. Kahit limited ang oras ay napagbigyan po kami. And then, of course, ito naman po ay laging bilin po ni PA at saka ni Gov sa amin, yung ease of doing business. So sa ngayon po talaga ang aming tanggapan ay patuloy pa rin pong gumagawa ng mga hakbangin upang makapagbigay pa po kami sa inyo ng mas mabilis at kalidad at syempre maaasahang serbisyo po para sa lahat. So muli po, maraming salamat po at masayang pag-ibig na maghapon po sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang mensahe ng ating napakasipag at ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan. Good morning! Musta ang Valentine's nyo? May ka-date ba kayo? Makikita nyo si Ma'am Jing, happy siya. Talagang tatanungin ko sana kung kumusta ang Valentine's niya. Well, ka-Valentine niya ang kanyang parents, I'm sure, no? Nakasubmit ang FS. Okay, anyway, batiin natin, of course, our Vice Governor. Maraming salamat sa isang linggo na pamumuno sa ating pamahalaang panlalawigan. Ang ating, sino nag-Vice Governor? Si Binet, Bukal Binet. Maraming salamat din. Presensya na ating mga Bukal Ola, Bukal Jerry, Bukal Harry, and Bukal JJ. Siyempre, ating Provincial Administrator, always thankful for his presence and guidance, no? And all the department heads na nandito po at siyempre sa ating host for today's flag ceremony, ang Accounting Department. Palakpakan nyo naman sila because para mga estudyante to, no? Prim and proper talaga sila. At properly, recite yung mission, vision, and all the oaths na ginampanan kanina. Nasa na yung magagaling? Okay. Nag-memorize talaga kayo? Ha?
Nag-practice, kaya pala ang aga ko po dito, 6:50. Nandito na ako, pero nandito na sila lahat sa stage kaninang maga. So palakpakan natin sila. Meron pa bang galit sa accounting? Meron pang huli ang sweldo? Hindi po lahat ng huli ang sweldo ay dahil nila ha. Most of the time dahil lang inyong submission ng inyo pong, tama ba? Mga reports for salaries. Anyway, kami ay ni Doc Mel with Doc Tin ay safely nakabalik and dala-dala ang mga natutunan galing doon sa Melbourne, doon sa forum na kinonduct ng the Alan Turing Institute through the United Nations Development Program. Alam niyo lahat ito ng mga department heads. Meron silang project through the SHIELD dito sa ating pamahalaang panlalawigan. It's all about analyzing data science. Mahirap siya. Mahirap siyang forum, no? Highly technical and AI on climate change and its impact on health system, okay? So, hindi ko na isa-isahin sa inyo. But anyway, papasalamat ako sa inyong lahat, but meron akong reminder. Alam ko nanood ako ng inyong flag ceremony last Monday. Ang galing ni Sir Ruel, tsaka ni Picto, ni Ma'am Lenny. Si Sir Ruel, talaga pinradya ka talaga ni Vice Gov, no? Sabi niya sa akin, ma'am, tatawagin ko si Sir Ruel kasi siya talaga memorize. Anyway, mamaya may tatawagin din ako dito. So, kailangan yung lifeline. So, paalala lang, para sa inyo, alam ko maraming ginagawa. Nag-conduct na kayo ng mga General Assembly of your employees, no? So, you have schedules. Binilin ko sa mga department heads natin na mag-conduct ng kanya-kanyang assembleya ng mga manggagawa sa bawat tanggapan. Kung hindi ako makaka-attend, si PA Manny ay nandyan para dumalo, para pag-usapan ng marami, polisiya, proseso, ano ang mga dapat na attitude ng isang mga manggagawa. Maraming pagpapaalala at pinaka-importante yung paano natin mapapabilis at mapapagaling yung ating serbisyo na pinapagawa sa ating mga binibigay sa ating mamamayan. So reminded naman lahat ng ating department heads, but again, I hope that every day na pumapasok kayo from Monday to Friday ay nakakakita kayo ng mga hamon kasi pagka walang ka-challenge, parang hindi ka gumagaling, di ba? No? So yun ang bilin ko sa inyong lahat at maging matapat sa inyong tungkulin na ginagampanan, no? Paalala natin sa inyong lahat, especially yung may mga specific tasks, no? Na ginagampanan sa inyong tanggapan, no? Laging mag-refer sa inyong immediate head kung tama ba ang inyong ginagawa para hindi tayo nagkakamali, no? So marami pa rin nakakarating sa aking information at pagkaganyan naman, immediately kino-course through ko sa inyong mga department heads, no? So everyday struggle natin yon, but hopefully sa pagdaan ng panahon ay maging smooth na lahat at wala na tayong maririnig na mga negatibo tungkol sa mga ginagawa ng ating mga manggagawa, no, dito sa ating pamahalaang panlalawigan. Nang sa ganon ay makuha natin fully yung tiwala ng ating mga kababayan o kalalawigan. Okay? So, yun lang ang aking paalala. Thank you so much sa accounting for improving the processes and system. Alam ko marami pa rin mga questions, marami pa rin mga pinagdedebatehan, but nandito tayo para mag-improve at matuto lahat. So thank you so much sa inyong lahat, no? So alam ko sa inyo lahat ang dulo niyan papunta kay stress, no? Napakaraming mga papel na mga ginagawa natin. Okay, yung most exciting part, I think, yun ang iniintay niyong lahat para tumawag na tayo na magre-recite ng vision mission. Baka akala nyo nakalimutan na namin. So
Saan nyo gusto tumawad? Sa department? Anong department gusto nyo? Kasi nag-HR na tayo, nag-PICTO, nag-PPDO na tayo, social PSWDO, saan? Kasi tatapusin muna natin department heads, no? Tapos mga employees na, yung mga subordinates natin. Kasi dapat mauna sila, di ba? Doon. Okay. So, syempre kasama sa muna ang panlalawigan. Pagbigyan nyo na si PA, ha, humingi siya ng extension. Sabi ni PA, mga isang buwan pa daw siya. Okay? Sige, pagbigyan natin si PA, may extension siya sa kanyang pag-memorize. So, unahin ko muna sa department head. Sino pang hindi nakapag-recite dito sa harapan? Okay, sige. Doon. Bakit wala si Opa? Si Ma'am Lisa. Kasi si Ma'am Lisa, Doc Lisa. Okay. Sir Nestler. Kasi agritourism eh. Sige, save mo si Doc Lisa. Mission vision, ha? Ayan na. Dalawa kayo dito. Sige, isa. Nag-live pa ako kagabi para Hello? So, gusto mo, kasi mas matanda sa'yo si Doc Lisa, sa kanya ang mas maigsi. Sa'yo mas mahaba. Quezon Province Vision. Quezon Province Vision. A progressive and healthy Quezon Province as a prime agritourism destination in the region by 2030, uplifted by reliable and inclusive services, competent leadership, and empowered citizens. Sa Tagalog, Asang maunlad at malusog na lalawigan ng Quezon bilang nangungunang destinasyon pang agriturismo sa rehiyon sa taong 2030 ay naangat ng maasahang serbisyo para sa lahat, mahusay na pamunuan at makapangyarihang mamamayan. Baka naman natin si Doc Lisa. Yan. Ang haba ng comment. Sana nanood yung nanay at tatay ko para proud sila. Quezon Province shall maximize its full potential to be the prime agritourism destination in the region through a sustainable and investment-friendly environment, optimized utilization of resources, provision of infrastructure and support services, and harmonization of policies and programs. It shall promote socio-economic development by providing accessible and quality healthcare services and education, enhancing agriculture and fishery production, intensifying livelihood opportunities and job generation, building more and better infrastructure, ensuring well-balanced nature and competitive tourism industry, and advocating for people's participation through the observance of good governance. Okay. Very good. Palakpakan naman natin sila. Next. Kasunod naman, saan mo na ang panlalawigan? DG, sinong gusto mo? Okay. Pwede ba yung mag-graduate na? Diba? Ay, sino gusto mo mag-save sa'yo? O gusto mong i-save ka ni Monina? Tinawag si Ma'am Monina eh. Andiyan ba si Ma'am Monina? Andiyan ba si Ma'am Monina?
Wala. Pina-absent ko talaga. Ikaw talaga. O sige na nga. Isi-save na lang kayo ng mas bata sa inyo. Okay, Bukal JJ. Ikaw na. Papayag ba kayo? Hindi fair, di ba? Sino ready sa inyo? Hari, save po tatay mo. Okay yung dalawa. Next time si Bukal Bineta tsaka si Bukal Jackie. Galing pa po kami upper Calawag. Si BG nga, na-memorize Pre, na akin nga na yung vision, niya ha? Akin na po yung vision. Medical mission. Again, vision. A progressive and healthy Quezon Province as a prime agri-tourism destination by 2030, uplifted by reliable and inclusive services, competent leadership, and proud citizens. Tagalog. English na kasi alam ko eh. I'm sorry, I'm a Black American. Oh. Mission. Quezon Province shall maximize its Quezon? Hindi ko, hawakan mo, hindi ko din memory. Okay, Quezon Province shall maximize its full potential of this tourism destination in the region through a sustainable and investment-friendly environment. Wag na. Resources. Hindi ka nagre-recite next week kayong dalawa, ha? Oo, ma'am. Ma'am, lahat ng gamot mo memorize ko. BG, bahala ka na dyan sa dalawang yan. Okay, siguro that's it. Any announcement po sa inyong lahat? Sino po may announcement? Opa? Good morning everyone. Ako po ay nagdala lang ng invitation, ma'am. Meron po tayong Cacao Summit sa third floor. Meron po tayong konting exhibit ngayon hanggang hapon. Meron po dong parang ma'am relay contest kung paano pinaprocess yung cacao. You can visit po mamaya after po ng mga breaks po sa offices. Kaya po ako wala dito at nagdala lang po ng invitation. Good morning po. Meron pa po bang iba pang anunsyo mula sa ibang tanggapan? Wala na po. Good morning po. Maaari na po tayong bumalik sa ating kanya-kanyang tanggapan. Maraming salamat po.